Isang 20 anyos na dalagang may Down syndrome. Panay ang pakitang gila sa pagdidribble at pagsushoot ng bola sa isang shelter sa Caloocan. Pero sa tuwing tapos na ang paglalaro niya ng basketball, merong gumugulo sa isipan ni Malen. Pagka naiinip siya o wala siyang ginagawa, nakaupo lang siya talaga sa isang sulok. Tapos minsan natutulog siya. Kami ang magsisilbing forward sa paghahanap sa pamilya ni Malen at sisiguraduhin naming makaka 3 points kami sa aming misyon. Mistulang bahay ampunan ng bahay ni Rona at isa sa mga batang inaruga niya rito si Katrina na naging best friend pa ng kanyang anak. Doon umihilap yung dip-dip ko pag nilalagda siya ganun. Mama, yung ganun. Kaya sabi ko, sige, iuwi na kita sa inyo. Matapos ang 2 buwan, panahon na para lisanin ni Katrina ang bahay ampunan. Oras na para umuwi siya sa kanyang tunay na tahanan. Ay, naku, iyan pala ang nanay niya. Oo. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Kakaibang saya ang dala ng basketball kay Malen. May Down syndrome man siya, meron siyang galing sa naturang sport, pero kasabay ng bawat dribble niya ng bola. Ang hangaring makapiling muli ang kanyang numero 1 mga fans, ang kanyang pamilya. Sa playground na ito ng Social Development Center o SDC sa Caloocan City, una naming nakilala ang 22 anyos na si Malen. May Down syndrome at halos 3 buwan nang nawawala. May Down syndrome man, kitang-kita raw na may talento sa sports ang dalaga. Hilig ni Malen ang maglaro ng basketball. Si Malen kasi ay napulot, naglalakad siya sa may barangay 178 sa may San Vicente. Nakita siya ng isang kagawad. So nakita si Malen na pag-alagala doon. So doon siya dinala sa opisina na yun. At dinal over siya sa opisina ng CSWD dito sa may Zapote, sa Unit 5. So ang Unit 5 sa pamamagitan ni Mrs. Milagro Sampang, isang unit in charge, ay inirefer si Malen dito sa SPC. Kapuna-punang araw ang kakaibang saya ni Malen sa tuwing nagdidribble ito ng bola. Gayunman, alam ng mga social worker na mababaw lamang ang kasiyahang ito ng dalaga. Sa bawat pagtatapos ng game ni Malen, tahimik na itong nagmumukmok sa isang sulok. Mahirap kausapin. Pagka naiinip siya o wala siyang ginagawa, nakaupo lang siya talaga sa isang sulok. Tapos minsan natutulog siya. Mas madalas natutulog siya. Sa puntong ito, one-on-one interview namin si Malen. Saka nga nakatira ulit. Di mo alam kahit ituro. Ano ginagawa mo rito? Paano ka napunta dito? Paano ka daw napunta sa SDC? Paano ka daw napunta sa SDC? Ako. Oo nga. Sino kasama mo nung pumunta? Sino kasama mo pumunta dito? Ikaw? Ikaw lang. Saan ang bahay nyo? Saan daw bahay? Turo mo nga ulit. Saan daw bahay? Doon. Doon sa bahay natin. Bahay natin yun eh. Yung bahay mong isa, alam mo? Ha? Sa bahay ni Mama? Sa mga magulang o sa pamilya po ni Malen,
Kami po ay nananawagan sa inyo at kayo po ay maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan po ng Social Development Center dito po sa Bagumbong o kaya naman po sa reunion po. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinilog sa aming programa. November 22, 2009, nung aming i-flash sa aming programa ang larawan ni Malen sa pakiusap ng SDC. Pagkaraan ng 2 araw, isang tulirong ginang ang lumapit sa aming programa. Si Malen na nga kaya ang dalagang kanyang hinahanap. Saang presinto ka pupunta sa darating na eleksyon? Dati, may 350,000 na presinto kada halalan. Pero dahil computerized na ang 2010 elections, magkakaroon ng tinatawag na clustered precincts. Pagsasama-samahin ang 5 hanggang 7 regular na polling precinct para pagsilbihan ng isang counting machine. Maaari pa rin hanapin ang inyong pangalan sa nakagawiang voters list. Ang mahalaga lang ay tingnan kung saang cluster kabilang ang iyong presinto. May 82,200 counting machines na inaasahang makukumpleto sa February 22. Nakasalalay ang fully automated election sa pagdating ng mga nasabing makina. Di lang yan ang kailangan nating usisain, kaya't abangan ang mga susunod pa nating leksyon sa eleksyon. Matapos naming ma-flash ang litrato ni Malen sa TV, isang ginang ang agad na dumulog sa aming programa. Narito ang game over sa pangungulila ni Malen. Kinumpirma ni Annabel, mahigit 2 buwan na raw nawawala ang pamangkin niyang nagngangalang Malin na mayroong Down syndrome. Kasi usually ginagawa namin pag ganun, minsan umuwi siya dito sa bahay para kumain. Pero nung that time, doon ko siya pinakain sa tindahan. Tapos sabi ko sa kanya, pagkatapos namin kumain, na sabi ko, kasi basa ng pawis yung likod niya, sabi ko, sige, uwi ka muna. Sabi ko, uwi ka muna doon kasi magsasara ako, mamimili ako. Sabi ko, uwi ka muna sa bahay, tapos magpahinga ka, then maligo ka, tapos hintayin mo na lang si Alice, ang dadating laro kayo. Sabi ko ganun sa kanya. Sinundan ko siya nung tingin, nung naglalakad siya, hanggang sa lumiko siya. Pagliko niya, tsaka lang ako ulit gumalaw para magsara. Nakita ko naman siya kasi na lumiko. So, pagkatapos nun, nagsara na ako ulit. Then, umuwi yung kapatid niya dito ng tanghali. Pagkasara namin, umuwi siya. Then, nung mga around 2 o'clock p.m., sabi niya na hindi pa siya, hindi daw umuwi si Malen sa bahay. Si Nanay Gloria, na tiya ng ama ni Malin, ang siyang pumasan sa responsibilidad ng pagiging magulang ni Malin. Kasi nang kunin ko yung bata na yan, sanggol pa siya. Ang dahilan, yung pagkakahiwalay ng mga magulang niya. Napabayaan. Kaya naawa naman ako kasi baka mamatay lang yung bata. Kaya nagdesisyon akong kunin na lamang doon sa ina. Ibinigay naman. Kaya hanggang sa lumaki, hanggang sa maliit siya at hanggang sa lumaki siya, nasa pangangalaga ko na siya. Hindi nga raw malilimutan ni Nanay Gloria ang petsang halos isumpa na niya. Nagpaalam siya sa akin na gusto raw niyang punta roon sa kapatid niya doon sa palengke at saka doon sa anak ko. Pinayagan ko naman. Yun na nga, hindi na siya nakabalik mula noong... Sa pagkawala ni Malen, doon lamang napagtanto nila Nanay Gloria ang kahalagahan ng dalaga sa kanilang pamilya. Siya naman itinuro namin dun sa talagang normal na dapat niya matutuhan kasi nga't ganun siya. Dahil inunawa naman namin yung talagang pagiging mongoloid niya, nga. Para lang maintindihan niya sa sarili niya na kahit ganun siya, importante siya. Si Lola Leonora na kapatid ni Nanay Gloria at siyang tunay na lola ni Malin, halos pagsukluban ng langit at lupa nung nadiskubring nawawala ang kanyang apo. Kaya mula Nueva Ecija, lumuwas ito pa Maynila para tumulong sa paghahanap. Masakit, pero sa palagay ko babalik. Dahil napag-inipan ko siya nung hapon na
dumating daw siya. Ngunit ang pinaka-namimiss nila ang panunood nila kay Malin habang naglalaro ng basketball. Yung bola kasi na yun sa anak kong bunso yun. So sabi, yung asawa ko ibinigay sa kanya. Tapos pinangalanan niya yun ng Jordan. Tapos lagi niya dala-dala yun, hindi niya binibitawan yun. Michael Jordan nga raw ang bansag kay Malin sa kanilang lugar at ipinagpagawa pa nila ito ng jersey uniform at ang basketball court na ito ang kanyang tambayan. Dito madalas na nakaupo si Malin. Pag naglalaro siya ng basketball dito, pinanonood niya muna yung mga nagbabasketball. Then pagkatapos nila maglaro, siya naman yung nag-shooting dyan. Pinababayaan siya. Miski pag maaga pa, wala pang naglalaro dito. Yung namamahala rito, pinagbubuksan siya, inahayaan siya maglaro mag-isa dito. Hindi nga raw biro-biro ang paghahanap sa isang nawawala. Kaya't idinaan na lamang nila Nanay Gloria sa talas ng pakiramdam ang paghagilap kay Malin. Kung makikita namin, siyempre, tibok ng puso, ng pakiramdam ng isang ina, alam namin kung sino siya, kung alin sa kanila. Makikilala ko siya kahit sa karamihan. Malin, kung nasaan ka man, bumalik ka na at kung sino naman po ang kumukupo sa apo ko, sa apo namin, pakibalik lang po ninyo. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad na naming isinama sina Annabel sa SDC sa Caloocan. Nais naming sila mismo ang kumumpirma kung iisa nga ang Malen ng SDC at ang kanilang nawawalang si Malin. Kinakabahan. Hindi ko maintindihan. Parang masaya, kinakabahan, parang hindi ko talaga ma-explain. Tiyempo namang naglalaro ng basketball nung mga sandaling yun si Malin. Nagpapakitang gilas sa mga kasamahan niya sa shelter. Walang kamalay-malay na parating ang kanyang mga pinakamasugid na fans. Len! Dito, umalis ka. Ba't ka nakarating dito? Ang layo nito, anak. Bakit ka nakarating dito? Hinahanap ka namin, anak. Bakit ka umalis? Ha? Bakit ka umalis? Ano ba nakarating dito? Layo-layo nito ha. Bakit ka nakarating dito, anak? Ha? Ha? Bakit? Umalis ka ba? Ha? Uwi na tayo, ha? Uwi na tayo sa atin, ha? Ha? Hanap ka na nila eh, ha? Hinahanap ka nila lahat. Mahalaga ang bawat miyembro ng pamilya. Katulad ni Malin na naiba man dala ng kanyang kondisyon, isang malaking puwang pa rin ang ginawa ng kanyang pagkawala. At sa kanyang pagbabalik, naibalik rin niya ang saya sa kanyang pamilya. Mistulang bahay ampunan ang tahanan ni Rona. Laging bukas ang pinto nito sa mga walang masilungan at nangangailangan. Kaya hindi niya pinagkaitan ng tulong ang batang si Katrina na itinuring na rin niyang miyembro ng kanilang pamilya. Likas na kay Rona ang tumulong sa kapwa.
halos gawin na nga niyang bahay ampunan ng kanyang tahanan na laging bukas ang pinto para sa mga taong nangangailangan ng pansamantalang masisilungan. Gaya na lang ng 5 taong gulang na si Katrina Cadarit, 2 buwan na niyang inaalagaan. October 2009 nung nadampot ng isang jeepney driver si Katrina sa Navotas. Agad naman daw dinala si Katrina ng driver na ito sa barangay hall. Bisaya siya, hindi siya nakakaintindi hindi sila nakakaintindi ng salita niya. So nung dinala siya dito, nandito na ako noon, nakikita ko siya umiiyak. Tapos yun, tinatanong ko siya sa Visayan language. So inikot namin yung lugar ng barangay, hindi namin siya makita, hindi niya maituro kung saan doon. Kaya nag-decide ako na iuwi siya sa amin. Latest addition nga raw si Katrina sa lumalaking pamilya ni Rona. Naiisip ko na, sa akin na lang siya. Kasi wala siyang umiiyak. Sabi ko, dadalhin kita sa DSWD, ayaw din niya. Sa barangay, ayaw din niya. Sabi ko, sige, dito na lang siya sa akin kasi total wala namang naghahanap sa kanya. Pero kung sabi ko sa kanya, binibigay ko rin sa kanya yung karapatan niya kung anong gusto niya, kung ano yung pinipili ko rin siya kasi mahirap naman yung kung gusto ko lang. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang pumunta sa mama mo? Kung sakaling pumunta ba dito mama mo, sasama ka ba? Sabi niya, opo. Bukas palad na tinanggap ng pamilya ni Rona ang bagong saltang si Katrina sa kanilang bahay. Sa katunayan, napalapit na ito lalo na sa bunsong anak ni Rona na si May. Gusto mo na ba umuwi si Katrina sa mami niya? Opo. Bakit? Kasi po namimiss niya po yung mama niya. Sinasabi niya ba yun sa'yo? Opo. At sa pamamagitan ng pagbabanding ng 2 chikiting, nadiskubre nila ang buong pangalan ni Katrina. Nung nagsusulat-sulat siya, doon ko nakita na ang pangalan niya ay Katrina Cadarit. Kasi tinatanong ko siya kung ano pangalan mo. Katrina, pero yung apelyido niya, nakalimutan niya na. Mahiyain at walang imik si Katrina. Anong pangalan ng laleta? Masay nga lang sa iyong nanay. Bilin. Pusog ba? Masay nga lang sa iyong nanay. Bilin. Masay nga lang sa iyong tatay. Padani. Salitang Tagalog, yun tinuturuan namin siya. Tapos, tuwing umaga, magwawalis ka ha. Kasi syempre, gawain sa bahayan. Mahirap naman yung lalaki ka na wala kang nalalaman. Sabi ni Rona, makailang ulit na raw nagkasakit si Katrina. Sa pakiwari niya, ang tanging gamot sa di mawala-walang lagnat ng kanyang ampon, ang yakapsul at kispirin ng tunay na ina nito. Pag nilalagnat siya, naghahanap siya ng mama. Doon umihilap yung dibdib ko pag nilalagnat siya ganun. Mama, yung ganun. Kaya sabi ko, sige, iuwi na kita sa inyo. Tinatawagan ko po yung mga magulang ni Katrina Cadarit. Nasa barangay po siya namin, sa barangay BBS. Sa ngayon po, doon po siya nakatira sa bahay namin, sa Phase 1B po. Kung mangyari po sana, kung gusto niyong kunin yung bata, hinahanap din po kayo ng anak niyo. Sana po makita niyo yung anak niyo, na sa amin lang po siya. Ayon kay Katrina, Evelyn daw ang pangalan ng kanyang ina at Danny naman ang pangalan ng kanyang ama. Dala na rin ng kamusmusan. Walang ideya si Katrina kung saan sila eksaktong nakatira. Kaya't nagpasya kaming halughugin ang mga natatanggap naming panawagan files. Hanggang isang file ang tumawag sa aming atensyon. May isang Evelyn Cadarit na dumulog sa aming programa at naghahanap ng kanyang anak na nagngangalang Katrina. Siya na nga kaya ang ina ni Katrina. Natagpuan na namin ang mga magulang ni Katrina. Halos tumigil nga raw ang ikot ng kanilang mundo nung nawala ang kanilang munting anghel. Tunghayan natin ang muling pagkikita ni Katrina at ng kanyang pamilya.
Ayon kay Evelyn, nauwi sa hiwalayan ang pagsasama nila ng kanyang unang asawa. Muling umibig si Evelyn at laking pasasalamat daw niya na tinanggap nito ang kanyang nakaraan. Ang kahalagaan ko sa misis ko at saka sa anak niya, kahit stepdaughter ko siya, mahalaga sa akin yan. Kasi anak siya ni misis. Mahal ko si misis, mahal ko rin yung mga anak niya. Kaya naman mula Leyte, isinama ni Evelyn pa Maynila si Katrina para dito na tuluyang manirahan. October 12, 2009, matapos makapananghalian ng pamilya ni Evelyn, isinama si Katrina ng kanyang mga kapatid para bumili ng ice cream. Walang kamalay-malay si Evelyn na yun na ang una't huling beses na makakasama niya si Katrina. Pagod ho kasi ako sa biyahe, di nakatulog ako. Naiglip ho ako. Pag gising ko, sabi ng asawa ko, nawala daw yung anak ko. Bigla ho akong kinabahan. Kinabahan ho ako. Akala ko hindi yung totoo. Sandali lang ho, nawala na ho yung anak ko. Hinala ni Evelyn ang kagustuhan ni Katrina na makapiling ang kanyang ama at lola sa Leyte ang siyang dahilan ng pagkawala nito. Malayo raw kasi ang loob ni Katrina sa kanya. Musmus pa raw kasi ito nung iwan niya sa kanyang biyanan. Nagsisisi nga ako eh. Dapat pala hindi ko na lang siya kinuha. Dapat pala hindi ako nagmadali. Nagsisi ako. Dapat sinanay ko muna sa akin yung mga anak ko. Kasi maliit pa kasi siya nung iniwan ko eh. Iba pala talaga pagka sa'yo talaga lumaki yung bata. Iba talaga kapag nagisnan ka na ng bata. Kasi matatakot siyang mawala. Mawala ba? Takot siyang mawala sa paningin mo. Sa pagkawala ni Katrina, may mga pagkakataong kunu-question daw ni Evelyn kung ano kaya ang intensyon ng Diyos. Nakikita ko ngayon mga anak ko naglalaro. Parang iniisip ko bakit kinuha sa akin yung isa? Ano ba kasalanan ko? Gumaganon ako minsan. Gusto ko po sana mabuo yung pamilya namin ba, yung mga anak ko nandiyan. Kahit walang-wala, okay lang. Basta importante magkasama kami. Eto, pag natutulog ako, lagi kong inaamoy. Niyayakap ko kasi naalala ko siya kasi ito yung suot niya nung umalis eh. Ito yung luma niyang damit. Lumang damit niya to, suot niya to doon sa bus, tsaka sa barko. Kasi sabi nila pagka tinali daw yun, marumi niya, may posibilidad daw na babalik. Hanggat di ko siya nakikita, dyan pa rin yan. Hindi na namin hinayaang humaba pa ang pangungulila ni Evelyn sa kanyang anak. Nung mga sandaling yon, kasalukuyang tinuturuan ni Rona ng Tagalog si Katrina. Walang kamuwang-muwang ang paslit na parating na ang mga taong labis na nag-aalala sa kanya. Ayun o. Ay, naku, iyan pala ang nanay niya. Oo. Iniwan mo ko. Anong lakaw mo ka? Sige, nung kong pangita ni mo. Lakaw mo ka, mo ko ayaw lakaw. Oo. Awa mo si kuya, oo. Wala ko, hindi na ako na makikita eh. Wala ko, hindi na ako na makikita. Bakas naman ang kasiyahan sa mukha ni Rona. Hindi makapaniwala na magkapiling na ang kanyang ampon at ang tunay nitong pamilya. Masaya ako na nakita siya na tunay na magulang niya. Kasi yung pagmamahal ng magulang, yun ay hindi kayang tumbasan kahit sino man. Kuya. Ha? Kuya? Gimingaw na ba dyan mo si kuya?
Ingon ba na si Kuya Asan? Iyak pa naman yung kanina. Sumusuroy ka dito sa amo ha, sa balay ha. Kasi kasuhin ko na lang sila. Alagaan ko sila. Ito, sama-sama na sila. At saka, laking pasalamat ko talaga. Oo. Pasalamat talaga ako. Maraming salamat talaga. Panatag na ngayon ang kalooban ni Rona. Pagkaraang bigyan ng tirahan ng mga nangangailangan at nawawala. Alam niyang nakabalik na sa kanilang tunay na pamilya ang mga batang kanyang kinalinga. Narito ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Jerickson Oliveros, 20 years old, 5'10 ang taas at medyo maputi. Huling nakita June 4, 2009 sa Binyan, Laguna. Si Jerry Cabucos, 23 years old, 5'2 ang taas, Kayumanggi. Huling nakita June 9, 2009 sa Valenzuela City. Si Romeo Estabillo, 48 years old, may balat sa likuran at may peklat sa kanang paa. Huling nakita December 2005. Si Victor Casino, 10 years old, huling nakita June 10, 2009. Si Wilfredo Loberiano, 42 years old, huling nakita July 1, 2009 sa Divisoria, Manila. Si Leo John Diamante, 18 years old, huling nakita January 2008. Si JP Bravo, 23 years old, 5'5 ang taas, singkit at medyo mataba, huling nakita sa Recto, Manila. Si Rogelio Santos, 55 years old, bungi, huling nakita June 5, 1999 sa Ilocos Sur. Si Darwin Datok, 39 years old, huling nakita sa Balawan, La Union. Si RJ Victor, tinatayang 10 years old. Si Maruel Zarate, 57 years old. Si Oliver Baranda, 23 years old, may peklat sa kanang siko at tuhod. Si Malik Angelan, 30 years old, 5'3 ang taas. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, pero sa umpisa ng ating bagong taon, 452 na ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kanilang mga pamilya. Tsak kung aakyat pa ang bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions. Ngayong nalalapit na ang eleksyon, ang lahat ay naghahanda na para sa kauna-unahang automated election sa bansa. May bilog na hugis itlog. Mami, may kukwento ko sa'yo, pwede? Oo naman, pare! Pwede! Simula na po ang automation sa darating na 2010 election. Sa automation, bibilis ang bilangan, kaya lalong dapat nating bantayan. Nasa balota na mga pangalan ng kandidatong pagpipilian. Alamin na po natin ang automation. Paano nga bang gagawin? Anong bagong instruction?
kailangan